So kahapon ko natanggap yung kopya mismo ng reklamo ng kampo ni Eman Baco sa Pacquiao. Actually, maaga ko siyang natanggap. Pero, ang ginawa ko, binerify ko muna sa magkabilang kampo, pati sa Games and Amusement Board. Dito pag-uusapan natin ang reaction po ng mga tao. Si Rolando din nag-react, mga fans nag-react, at ano ba talaga ang dahilan ng kampo ni Eman Bacosa at ang nanay ni Eman Bacosa Pacquiao kung bakit sila nagreklamo. Kasi baka maintindihan mo kung bakit. Kasi nakausap ko mismo at sino ba to? Bakit tila sikat na sikat itong boxer na ito dito sa Pilipinas? Sino ba tong Limuel de Barbo? Pag-uusapan po natin yan pagkatapos po ng introduction. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay June 28, another day, another boxing update. At bago kayo bigyan ng update, gusto ko muna kayong imbitahan sa darating pong July 11 sa Kumong Bolanon 25 sa ano po ito magaganap, no? Sa Tagbilaran City, Bohol. Tawagan lamang po ang numerong 0912-822-3979 kung gusto nyo pong manood ng laban na yan. Nandiyan po ako. At sa unang fan po na follower po ng Paco Sports na lumapit sa akin at makasagot po ng aking napakahirap na trivia question kay General Casimero, ay ibibigay ko po yung boxing gloves. Okay? Alright. At ngayong araw din na ito, lumabas sa feed ko, June 29. Actually, bukas, yung first time yata na napanood ko ay itong laban po ni Jimel Pacquiao kay Kim Daryl Marquez sa Muntinlupa pa ito naganap. Partner po ang Paco Sports nito, RNJ Boxing Gym. Kaso wala na yung RNJ Boxing Gym. So, just wanted to let you know. So, una natin pag-usapan. Sino ba una natin pag-usapan? Ito muna. Bago yung reklamo ni Eman Baco sa Pacquiao. So, ito po si Limuel de Barbo. Perfect record. Tila ang daming nagre-react dito sa batang boksingero na ito. At ako sa totoo lang guys, aside from pala si De Barro, si Alfred Diano at saka si Sandro Singson panalo rin sa kanila pong mga laban. Yung kay Diano, teka, i-update natin si ano. Kasi ang alam ko, panalo na rin itong si Singson eh. Nag-update na si Pinoy Boxing Prodigy. Yung kay Diano, hindi ko pa alam kung nanalo. Hindi ko kasi napanood. But congratulations sa Pinoy Boxing Prodigy channel at saka kay Sir Brico Santig sa Thailand. Naganap po yung laban na yan. Ito lang masasabi ko dito kay Limuel Dash Pirate de Barbo. Marami pong mga boksingero tila parang naiinis dito, parang naangasan sila. Yung sa akin, yung real talk, wala sa akin problema yan eh. As long as nananalo siya, as long as, napapanindigan niya yung mga sinasabi niya, walang problema. At sa akin naman, talaga namang parte po ng boxing career ang pagbibuild up. So, darating ang araw na makakalaban siya ng medyo matindi, siguro, doon na natin malalaman kung ano talagang kasing kalidad. Pero ngayon, wala akong problema sa kanya mga sinasabi, sa kanya mga... Ganyan talaga, hindi ka talaga mapapansin ngayon kung hindi ka maangas. Basta, again, panindigan mo pag sakaling lumabang ka ng matindi. At alam ko marami nagamon dito mga Filipino boxers eh. Hindi ko lang alam kung patulan niya. Pati si Silver Boys, kaaway nito eh. Di ba? But, ito, may mga nag-request kasi sa akin na interviewin ko daw si Dash Pirate. So, ang request ko lang kung gusto nyo interviewin ko at kung sikat ba talaga ito, i-comment nyo nga yung pangalan niya. Pag may 100 na comment ng either Dash Pirate or De Barbo sa comment section, either sa Facebook or YouTube, 100 comment, interviewin natin as soon as possible. But I know sooner rather than later, may interview natin to. Actually, muntik na no? Nakausap ko na yung kanyang management. Muntik nang may interview. Kaso naging busy lang talaga ako. Ang dami kasi nangyayari. But if may 100 comments, interviewin natin at tanungin natin kung siya ba talaga ay may lahing Pacquiao. At bakit binabanatan niyo rin yung isang ibang Pacquiao or pati si kung sino-sino. Bakit ang angas nitong boksingero na ito? Let me know sa comment section guys. Comment nyo lang po Dash Pirate or
De Barbo. Alright, speaking of boxing na tayo, no? Ito na yung iniintay nyo. So, official complaint has been filed. Na-file po yung official complaint. Ito yung detalye nito. The date was June 26. June 27 natin nakita yung kopya. We verified it and it was true. No? And sinabi ko na rin, i-reveal ko na rin. Hindi ko papakita yung document dito dahil bawal. But this is public interest and nagkaroon tayo ng kopya. I reveal to you kung tungkol saan yung kopya at sino yung nagreklamo. Siyempre, ang management po ni Team Bacosa Pacquiao, kanyang manager na kanyang nanay din na si Joanna Rose Bacosa. So, yun po yung reklamo. Ang reklamo, siyempre, yun po yung pagsuntok sa likod at yung kapabayaan umano ng referee na si Gerald Tumaldan. So, dalawa po, si Rodelyn Perez at si Gerald Tumaldan ang nakasulat po doon sa reklamo. So, yun po ang maliwanag na nandoon po sa reklamo. Ngayon, ang tanong ng mga sabi ng mga tao, bakit daw nagreklamo? Talo naman talaga. So, dyan po sa part na yan, hindi po ako nagdi-disagree sa inyo. Agree ako na talo because marami pong knockdown, and talagang masipag din naman si Rodelyn Perez. Pero at the same time, we could argue that there are also some foul based on the video. We're not here to judge because we are not the right people to judge that. But if Games and Amusement Board wants my opinion, I will be as neutral, as balanced as I can. I was there and I always watch boxing. Ito nga yung dahilan kung bakit minsan nai-hate ako ng mga tao kasi si Pau parang hindi makontrol no? Parang kung ano yung nakita niya, kung ano yung talagang opinion niya, wala po kasi tayong kinakampihan Ang kinakampihan po natin ay katotohanan. Alright? So, sa totoo lang tayo. So, I would agree with you. Napanalo si Rodelyn Perez, but it doesn't take away the fact that there are some possible alleged lapses. Again. So, and maliwanag naman sa video na nakuhanan ko po, no? Na meron po talagang suntok sa likod. Pero, sabi nga nila, kasi yung user si Eman Bacosa. So, one can argue that. Pero minsan iisipin din ng mga tao, sir, kasi yumuyuko nga siya. Pagpalagay na natin isa o dalawa tama sa likod, maintindihan nila. Pero, ang dami po nun, sir. So, that can also be argued. Kumbaga, okay, yumuko. Kasalanan niya, you have to protect yourself. Pero, alam mo nang sa likod mo tinatamaan, bakit pa daw tinuloy? So, yan yung mga comment ng mga tao. So, yun po yung isa sa pinag-uusapan dito. At, nakausap ko mismo yung magulang ni Eman Bacosa. Sabi nila, hindi naman ito para bawiin ang panalo ni Rodelyn. Hindi ito para sa panalo or talo. No? Ito po ay para sa safety at kapabayaan umano ng referee. At siya po ay nagbigay ng post din, no? Aside from doon sa sinend na message sa akin na mismo na sinabi niya dito, papakita ko sa inyo bago ko sabihin yung example niya. Ang sinabi niya po sa akin ay ito. Hindi na usapan o usaping talo or panalo ito, kundi ang kapabayaan ng referee na ipatupad ang rules para na rin sa kaligtasan, sir. Kung hahayaan lang, maaaring maulit pa sa iba at maraming boxer ang pwedeng madisgrasya, sir. Thank you, si Joanna Rose. Yan. So, ayan po ay giniit nila at nagbigay pa sila na example. Ito, naaalala ko itong si Richard Colon, no? Anong nakalaban niya si Terrell Williams, nagbago ang buhay nito at yun na nga, naging paralyzed dahil nga sa mga suntok sa likod at yun po ang inaalala po ni Joanna Rose at naiintindihan ko rin bilang isang magulang at manager, lalo na isang nanay, kamakailan lamang ay na-witness po ng buong Pilipinas, na-witness or kumbaga, nabalita po ang isa pong magulang na naghihinagpis sa sporting world din, ano? Yung nalunod po from Ateneo na si Rene Baterbonia at sa Divine Nadili, iba talaga, syempre, batang-bata pa ang kanilang mga anak at, nadisgrasya ang hindi sinasadya. Although magkaiba pong sports ito at magkaiba po talaga, pero yung puso at emosyon po ng magulang ay pareho na nandiyan dyan. No?
So again, yun po ang kanilang iginigiit. So bago ko sabihin sa inyo kung anong posibleng mangyari, by the way, no, nasa Bohol po ako ng July 11. Just wanted to let you know, if you're from Bohol, magkita-kita po tayo dyan. Ito po ang isa sa gusto kong sabihin sa inyo. Nagsalita na rin po si Rodelyn Perez. Naiintindihan din natin si Rodelyn Perez, no? Nakaka-discourage daw mag-boxing. So, syempre, nareklamo siya, nanalo siya. Alam mo yung unexpected na hindi ka mananalo, tapos nanalo ka, tapos nag-celebrate ka, sobrang saya mo, sabay biglang makakakuha ka ng complaint, talaga namang maghihinagpis din ito si Rodelyn Perez. Kung akala ko ay malulungkot lang siya, medyo nagparinig na rin siya dahil ang sabi niya po ay hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Huwag ka na lang mag-boxing. So, kasi may interpret talaga ng mga tao na kaya ka nagrereklamo kasi, posible kasi, usually kasi pag nagrereklamo ka, hindi ka agree sa decision eh. Pero ito, again, ipinaliwanag na po na this is for the safety. And yung kumbaga, they're just calling out the referee for unable to do his job allegedly. Okay? So, yun po yun. And syempre, hindi rin maiwasan ng mga tao nagsalita. Pati si Rolando D, isang kilala po na talagang, hindi walang preno ito magsalita sa social media. Sabi niya dito the official protected the kid. Di nga binilangan yung isang tumpa kahit ilang beses siya bumalentong eh. Yung isang judge nabla pa. Sabi niya, it's a problem, it's skills problem, it's a heart problem. Look into someone you're supposed to beat easily means you don't have it. Don't blame it to the officials. So, ito na nga. Ito yung nagiging interpretation kasi ng mga tao. So, ang nagiging interpretation po ng mga tao, to be fair, ito yung unang isipin nila dahil parang hindi matanggap yung pagkatalo, na kesyo ganito, kesyo ganon, na dapat tanggapin nila yung pagkatalo. Pero, inga, just to be fair with the mother, pinaliwanag naman niya, hindi naman daw decision ng habol nila. Ang habol nila is yung tamang officiating at yun nga, yung pagsuntok sa likod. So, ano naman yung masasabi ko dito? May merit ba ang reklamo? Well, obviously, we are not here to decide if it's, kumbaga, kung tama ba yung reklamo o hindi. But certainly, pag nakita natin sa video, meron dahilan. Meron pong dahilan. So, kaya po nagreklamo. So, but the right people, and pag pinanood ito at ni-review, pagbibigyan po ng chance sa makapagsalita ang referee, ang mga boxers, so para may, para may straighten out. Usually, so depende sa purpose ng team ni MM Bacosa. Sabi nila kung hindi naman pala pagbawi ng panalo or ng talo ang kanilang dahilan, so that means ang posibleng maging mangyari is, for example, napatunayan na may negligence ang referee. Although ang referee kasi tao lang, minsan hindi nila nakikita talaga, depende sa angle, and lahat tao lang. Posibleng may lapses, posibleng may delay, but it doesn't take away the fact as well that we are, kumbaga, buhay ng tao yung nakasalalay. So, yun, posible siguro baka may suspension o baka may warning, depende na sa gabyan. And the same goes with the boxer. So, I'm not gonna give any comment kung ano yung dapat at kung anong-ano kasi ito po ay legal complaint na. But kayo po, kasi ako pwede ako makasway ng ng opinion dito. But if, again, Games and Amusement Board wants my opinion privately about this matter, I can do that as a neutral individual. Yan naman tayo lagi. But kung hindi naman ripad siyang hanap nila, I mean, I don't know. I mean, kasi si Emma naman talaga ang, kumbaga, ang pinopromote eh. Siya ang hinahanap ng mga promoter eh. So, nasa kanila nila kung gusto nilang rematch.
Pero yung purpose nga is hindi para bawiin yung panalo eh. Para lang itama yung allegedly na mali na nangyari, yung suntok sa likod at yung lapses sa officiating. So, para maliwanag lamang po. Okay? Sa mga bashers na magkabilang kampo, hindi ko na kayo pipigilan kasi ganyan naman talaga sa mundo natin. Everyone has their own opinion. But I'm just here to give you my opinion also and my balanced take as much as I can regarding this. Kaibigan po natin si Eman, kaibigan din po natin yung referee, kakilala rin po natin si Rodelyn Perez at marami po tayong kilala sa boxing world. Nakikita ko na magkakaiba po yung opinion natin pero hindi ibig sabihin nito magpe-personalan na tayo. Kanya-kanya po tayong trabaho. Kaya nga, yung mga nagsasabi sa akin dati, Pao, marunong ka sa boxing, marunong mag-score, you could be official. This is the reason why I cannot be an official. Because if I'm an official, this is gonna be critical for me to call out an official or report against an official. So, again, trabaho lang, walang personalan. Intayin natin kung ano mangyayari dito. And para po sa lahat ng mga kampo involved, marami talaga makikisawsaw, marami talaga mag-opinion, pero that's life. Kung ayaw natin pag-usapan tayo, huwag tayo sa social media o huwag tayo maging public figure. But everyone has to do what they need to do. Alright? Comment down below and don't forget yung interview kay Debaro, kay Dash Pirate if you want 100 comments below. And let me know what you think, anong nakita nyo po sa kaso na sinampa po ng team Bako sa kay Rodelyn Perez. Do you agree or not? And does it make sense para sa inyo yung reklamo ni Ma'am Joanna Rose? Salamat po.